Marahil marami sa atin ang mukhang pamilyar sa mga iba't ibang uri ng mga establishment sa mga military forces ng iba't ibang bansa dahil sa mga gerang nangyayari. Sa mundo ng military, may mga piling grupo na hindi basta-basta. Marahil isa nito ang yung United States Navy SEALs. Hindi lahat ay nakakapasok sa grupong ito. Hindi lahat ay tinatanggap. Sila ay dumadaan sa isa sa pinakamahirap na pagsasanay sa buong mundo. Ganyan ang kanilang training na pinagdaraanan. Matinding disiplina, walang kompromiso, halos lampas tao ang limitasyon, ang kailangang gawin nila upang makuha o marating nila ang kanilang sukdulang kakayanan. At bakit? Marahil ang tanong natin, hindi dahil sila ay perpekto sa simula, kundi dahil sila ay pinili para sa isang tanging misyon. Meron silang specific na misyon na gagawin o gaganapin sa kanilang grupo para sa mga panahong kailangan sila. Kaya kapag sila ay kabilang na, hindi na sila maaaring mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Ang kanilang buhay ay iba na dahil sila ay itinalaga. Ganyan ang katotohanan sa ganitong mga grupo. At ganyan din ang panawagan ng mga pinili ng Diyos na tinatawag na bayan ng Diyos. Yan ang ating tinutunghayan sa ating pag-aaral ngayong buwang ito sa pang-umagang pagsamba. At dito makikita natin sa Exodo 33 hanggang 34 ang kwento, ang mga salaysay na gusto nating tunghayan. At dito nakita natin ang malaking kasalanan ng Israel dahil sa gintong guya. Sa kabila ng pagpili ng Diyos sa kanila, kinuha sila sa Ehipto at sa unang mga bahagi ng kanilang paglalakbay, sila'y nahulog sa matinding pagkakasala. Hindi sila karapat-dapat na piliin muli ng Diyos. Sa katunayan, dapat silang iwanan, dapat silang hatulan. Kaya sinasabi natin sa yugtong ito ng bayan ng Israel, ito ang pinakamalinaw at pinakasistematikong paghahayag ng biyaya ng Diyos. Dahil sa kabila ng kanilang pagkahulog sa kasalanan, hindi sila iniwan ng Diyos. Sa katunayan, sumama ang Diyos sa kanila. Sumama ang Diyos sa isang bayan na matigas ang ulo, na nahulog sa idolatriya. Kaya tinawag ko ang ating series ito, ang Diyos na sumasama sa mga makasalanan. Noong nakarang linggo, tinunghayan natin yung unang bahagi. Naging evangelistic message ang ating dinala. Ngunit ngayon, titingnan natin ang ikalawang mensahe para sa umagang ito. At kaya, anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodo 33. Ang ating teksto ay mula talatang 15 hanggang 17. Subalit, mas marapat na basahin natin simula sa talatang 12. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito, ngunit hindi mo pinapakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ngayon, kung ako ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatanggap ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. Kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Talata 15, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito.
Sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin? Kaya't kami ay naiiba, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng mga bayan sa balat ng lupa. Talata 17, sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin ko ang bagay na ito na iyong sinabi sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Yan po ang pinagpalang salita ng Panginoon. Noong nakaraan, nakita natin ang dakilang katotohanan na ang Diyos ay na mapagbiyaya sa mga makasalanan at sa pamamagitan ito ng kanyang biyaya, siya ay sumama sa kanila. Ganyan ang kwento ng mga talatang ating binasa. Kaya sa talata 12 hanggang 14, nakita natin na ang presensya ng Diyos ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat ng Israel, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya at sa pamamagitan din ni Moises. Siya ang tagapamagitan ng bayan ng Diyos para sa Diyos at sa bayan ng Israel. Ngunit dito tayo dadalhin ng teksto sa mas malalim na tanong. Kung ang Diyos ay tunay na sumasama sa kanyang bayan, ano ngayon ang dapat maipakita na sila ay kanya? Yun ang tanong na titingnan natin o sasagutin natin sa mga talatang ating binasa o tutunghayan. At dito natin makikita na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang naglalapit sa mga makasalanan, hinihiwalay din ito ang kanyang bayan mula sa sanlibutan. Binubukod niya ang kanyang bayan para sa kanya o may pagbubukod na gagawin ang Diyos para sa kanyang piniling bayan. Kaya sa Exodo 33, talata 15 hanggang 17, anong binanggit ni Moises? Tumanggi si Moises na magpatuloy kung wala ang presensya ng Diyos. Sapagkat alam niyang walang kabuluhan kahit ang lupang pangako kung wala ang Panginoon mismo. Sinasabi ni Moises, paano kami tutungo doon kung hindi ka kasama namin? Walang kabuluhan ang mga pangakong iyon. Naunawaan niya na ang tunay na kaibahan ng Israel ay hindi nasa kanilang lakas, tagumpay, o pagkakakilanlan bilang isang bansa, kundi nasa biyayang presensya ng Diyos sa kanila. Napakahalaga para kay Moises ang presensya ng Diyos sa patuloy na paglalakbay ng bayan sa kanilang pagtungo sa lupang pangako. Ipinapakita ng teksto na ang bayan ng Diyos ay hindi ibinubukod dahil sila ay higit na mas mabuti kaysa sa iba, kundi dahil pinili ng Diyos na sumama sa kanila na kanyang bayan at kanyang biniyayaan. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang kung tayo ay relihiyoso, kundi kung ang Diyos ba talaga ay ating pinakamahalagang kayamanan at pagkakakilanlan. Kaya ito ang panawagan ng salita ng Diyos, hindi lamang sa panahon na yon para sa bayan ng Israel, kundi maging sa ating kapanahunan. Ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin. Mamuhay kang ibinukod ng mapagbiyayang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Live as one set apart by the gracious presence of God. Yun ang hangarin ng Diyos para sa kanyang bayan. Ibinukod sila para makilala sila ng ibang bansa na kaiba ang kanyang bayan. At kaya ganito ang hamon, maging sa kanila at maging sa atin. Dalawang tamang tugon ng Kristiyano ang dapat nating tingnan dahil sa ibinukod tayo ng biyaya ng Diyos. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una,
kilalanin ang soberanong pabor ng Diyos. Recognize the sovereign favor of God. Pangalawa, pahalagahan ang presensya ng Diyos or treasure or value the presence of God. Itong dalawang katotohanan o dapat na tugon ang dapat nasa isip ng bayan ng Diyos o natin sa ating dahil sa pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Unahin na natin ang unang punto natin, kilalanin ang soberanong pabor ng Diyos. Tandaan natin na nahulog ang bayan ng Israel sa isang mabigat na pagkakasala. Hindi ito isang simpleng pagkakasala na kinahulugan ng Israel sa Exodo 32, yung kanilang paggawa ng gintong guya. Kaya naman, hindi sila karapat-dapat gabayan at samahan ng Panginoon. Subalit, sa pakikipag-usap at pamanhik ni Moises, ang Panginoon ay pumayag na samahan ng Israel. Moses interceded for Israel sa puntong ito upang wag niyang iwanan ang kanyang bayan sa kanilang patuloy na paglalakbay. Kaya sa talatang 17, ang sabi roon, ang naging tugon ng Panginoon, sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Ang pagkakaibang ito ay dahil lamang sa soberanong biyaya. It is only because of God's unmerited favor. Si Moises ay humarap sa Diyos, kinatawan niya ang bayan ng Diyos sa puntong ito. Siya ay nagsusumamo na huwag iwanan ang bayan. At yun ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin at pagsusumamo. At ito ay nakasalalay sa pagpili at pagkakilala ng Diyos sa kanila ng personal, hindi sa kanilang pagsunod. Alam natin, ang tawag ng Diyos sa bayan ng Israel ay a stiff-necked people. Ang ibig sabihin po diyan, matigas ang ulo. Yan ang sitwasyon ng Israel. Kaya ang paalala at tinuturo sa atin, ang biyaya ay nagbubukod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng soberanong pabor, hindi ng merito ng tao. Grace sets apart or distinguishes God's people through sovereign favor, not human merit. Wala silang maaring ipagmalaki o idalhin sa Diyos upang sila bigyan ng espesyal na pabor. Ito ang pundasyon ng pagkakaiba ng bayan ng Diyos. This is the very foundation. The foundation of the favor of God's people. Ipinapakita nito na ang pagtatangi ng Diyos ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kabutihan mo, kabutihan nila, kabutihan ko, ngunit ipinagkaloob sa pamamagitan ng biyaya. Ang bayan ng Diyos ay ibinukod, hindi dahil sila ay mas magaling, hindi dahil sila ay mas malakas, hindi dahil sila ay mas tapat, ngunit dahil ang Diyos ang pumili sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang maging pabor sa kanila. Kaya nga, ayon sa Exodo, Kabanata 33, kayo'y nagkasala, subalit, ang sabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa akin. Yun yung sagot o tugon ng Diyos sa kabila ng pagkakasala ng kanyang bayan. At di ba nakakamangha ang ganitong katotohanan? Na ikaw at ako o maging ang bayan ng Israel na dapat puksain, na dapat parusahan at hatulan ay biniyayaan. Ganyan ka kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ang naghihiwalay sa bayan ng Diyos mula sa sanlibutan sapagkat ito ay hindi karapat-dapat at soberanong pabor ang nagdadala sa kanila sa pakikisama sa Diyos. Ano man ang kanilang nakaraan. Ano man ang iyong nakaraan. Maging ang aking nakaraan, maging ang Israel, dahil sa biyaya, nakasumpong sila ng
pagpapala ng kanyang presensya at ng kanyang kaligtasan. Ang katotohanan ito ay nagpapakumbaba ng pagmamataas, nag-aalis ng katuwiran sa sarili at sumisira sa tinatawag nating self-made Christianity. May mga ganong tao, may mga ganong kaisipan, may mga ganong saloobin ang mga tao, ngunit dahil sa pagkilos ng biyaya, sinisira nito ang ganitong mga pananaw, ang ganitong mga kaisipan, dahil ang Diyos mismo sa kanyang biyaya ang pumili sa kanyang bayan. Marahil sa mga basketballista na katulad ko, isa sa paborito mga player natin ay si Michael Jordan. Huwag na natin pag-usapan yung issue kung sino ang GOAT. Hindi siya naging kakaiba dahil sa titulo lamang. Pag sinabi mong number 23, yan ay nakatatak sa kanya. Kundi dahil ang kanyang buong buhay ay umiikot sa kanyang panawagan at tinatawag nating calling bilang isang basketballista sa panahon na yon. Ganito rin ang Kristiyano. Hindi ka naiiba dahil sa pangalan mo, kundi dahil ang Diyos ang sentro at pagkakakilanlan ng inyong buhay. Naiba ka sa mundo dahil pinili ka, ang Diyos mismo ang sentro at yun ang iyong pagkakakilanlan. Kaya may pagtutuwid sa kaisipan kung hindi ganon ang iyong kaisipan. Kaya ang hamon ko, magsisi sa pag-aakalang ikaw ang dahilan kung bakit ka tinanggap ng Diyos. Naisip mo ba yon? Kung gayon ang iyong pag-iisip? Repent of thinking that you are the reason God has accepted you. May mga ganong kaisipan. Binabandera nila ang kanilang kakayanan, ang kanilang mga tagumpay. Ngunit ayon sa ating binasang mga talata, ayon sa pagtuturo ng Panginoon kay Moises, hindi ganon. Ang kumpiyansa mo ba ay nasa biyaya ng Diyos o sa iyong spiritual record? Kapag bumagsak ang performance mo, nawawala rin ba ang assurance o katiyakan ng iyong kaligtasan? May mga ganong pagtuturo. On and off, nawawala ang kanilang kaligtasan. Tinitingnan mo ba ang ibang tao na parang mas mababa kaysa sa iyo? Ang taong tunay na nakaunawa ng biyaya ay hindi mapagmataas. Dahil alam niyang lahat ay kanyang tinanggap lamang. Ang tunay na biyaya ay hindi nagpapalaki ng tinatawag nating ego ng isang tao, kundi nagpapalalim ng pasasalamat. Dapat pasasalamat ang magiging tugon o kaisipan natin. Hindi pagpapalaki ng ating mga ulo na tinatawag. Kaya kung ang iyong kaisipan o paniniwala ay ikay tinanggap o marahil tatanggapin ng Diyos dahil sa iyong pagpapakabuti, sa iyong pagsisikap, o anuman ang iyong nakikitang kakayahan na iyong inaangkin, nagkakamali ka, kaibigan. Talikuran mo ang ganyang pag-iisip. Pagsisihan mo ito dahil ito ay nagdudulot o magdudulot lamang ng kapamakan para sa iyo. Sa Ebanghelyo, si Kristo ang naging karapat-dapat para sa hindi karapat-dapat. Kaya ang ating pagkakabukod ay hindi bunga ng ating halaga, kundi ng kanyang biyaya. Hindi tayo naiiba dahil tayo ay mabuti, naiiba tayo dahil naging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi ang kabutihan natin ang nag-iiba sa atin, kundi naging mabuti ang Diyos sa iyo, sa akin. Muli, ikaw at ako ay walang maipagmamalaki.
Kaya ito ang pamanhik ko sa hindi pa nakakaunawa sa biyaya ng Diyos para sa makasalanan. Dahil ito ang paanyaya para sa iyo na lumapit sa Panginoong Hesus na siyang daluyan ng pagpapala ng biyaya ng Diyos, ng pabor, dahil isinugo niya minsan ang kanyang anak upang mamatay sa krus para sa iyong katubusan. Ang pag-asa mo ay hindi sa iyong sarili. Ang pag-asa mo ay dahil naging mapagbiyaya ang Diyos para sa makasalanang katulad mo at maging katulad ko. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang tinatawag nating label, hindi isang relihiyon o gawain, kundi isang relasyon sa Diyos na kasama mo. Meron ka bang ganitong relasyon sa Diyos, sa iyong sarili, sa iyong puso? At yan ang ninanais ng Diyos sa kanyang bayan. Meron siyang relasyon dahil pinili niya ang kanyang bayan. Pamilyar tayo kay David Brainerd. Ginamit siya ng makapangyarihan sa mga American Indians kung saan siya nagmisyon. At madalas nakakaramdam siya ng kanyang kahinaan at pagiging hindi karapat-dapat. Ngunit doon niya lalong nakita ang paggamit ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kakayanan ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos. Marami siyang kahinaan, marami siyang kakulangan. Ngunit nakita niya ang kapangyarihan na sa kanyang gawain at pagkilos ng Diyos sa kanyang misyon ay dahil ang Diyos mapagbiyaya, hindi sa kanyang kakayanan. Ngunit ang biyayang nagbubukod sa atin ay hindi lamang nagbibigay ng bagong katatayuan. Binabago rin ito kung sino ang ating binibigyan ng pagpapahalaga o pinapahalagahan sa ating mga buhay. Kaya ang ikalawang punto natin ay pahalagahan mo ang presensya ng Diyos. Treasure or value the presence of God. Sa mga naunang mga talata, lalo na sa verses 1 and 2 sa chapter 33, nag-alok ang Diyos na magsusugo siya ng isang anghel upang samahan ang kanyang bayan patungo sa lupang pangako. Dahil ayaw niyang samahan ang Israel dahil sila'y matigas ang ulo. Yun yung unang tagpo ni Moises at ng Panginoon. Ngunit malinaw kay Moises na ang lupang pangako, ito ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa kanyang bayan, lupang pangako, ay walang kabuluhan tulad ng aking binanggit kanina at kwenta kung hindi kasama ang Panginoon. Kung hindi kasama ang nagpala, walang kwenta ang pagpapala. Yun ang katuwiran ni Moises. Ang biyaya ay hindi lamang patungkol sa mga pagpapalang natanggap at benepisyo nito, mas mahalaga ang pabor na nasa malapit na relasyon sa Panginoon. Yun yung ninanais ni Moises. Dahil ang natatanging tanda ng biyaya ayon kay Moises sa talata 16, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin? Yun yung kaunawaan ni Moises. Yun ang tanda na kasama ang Diyos, kasama ng bayan ang Diyos. Bagamat ang ibang mga bayan ay mayayaman, malalakas at matagumpay, ang bayan ng Diyos ay ibinukod sa pamamagitan ng hayag na presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Yun yung tunay na pagkakaiba ng kanyang bayan sa mga ibang mga bayan na tila malalakas, malalaki, makapangyarihan at mukhang nagtatagumpay. Kaya ito nagtuturo sa atin ang bayang ibinukod ng biyaya ay dapat natututong mahalin ang Diyos higit sa lahat ng kanyang ibinibigay. A people set apart by grace should learn to love God above all that He gives. Pansinin ninyo ang sinabi ni Moises. Hindi niya sinabi
ibigay mo sa amin ang lupain. O di kaya, ibigay mo sa amin ang tagumpay. Ang sinabi niya sa talata 15, kung wala ka, ayaw naming umalis. Huwag mo kaming ipagtulakan na tumungo sa lupang pangako. Ang ibig sabihin ni Moises, mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa lahat ng mga pangako ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang bayan. In other words, God's presence is more important than blessings. Ang Diyos mismo ang mas mahalaga sa kanya. Bonus na lang yung mga pagpapalang iyon. Ipinapahayag ni Moises na kung ang presensya ng Diyos ay hindi sumasama sa kanila, hindi sila dapat sumulong. Kahit na nangangahulugang ito ay pagkawala ng lupang pangako, baliwala yung pangako, lupang pangako niya kung hindi ka naman kasama namin. Patunay na ang presensya ng Diyos ang pinakadakilang pagpapalang natatanggap o natanggap ng isang makasalanan higit sa ibang mga pagpapalang laan sa iyo. Ganyan ba ang iyong pagtingin? Ang pinakadakilang pagpapala ba na iyong tinanggap mula sa Diyos at patuloy na tinatamasa sa araw-araw ay ang presensya ng Diyos higit pa sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa kanyang mga anak? Dapat ituwid natin ang ating mga kaisipan. Ito ay nagpapakita na ang tunay na biyaya ay binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng pagpapalagayang loob sa Diyos o yung tinatawag nating intimacy with God. Mahalaga, mahalaga yan. Hindi lamang pagtanggap ng mga pagpapala o kahit na pagtaka sa mga kahirapan. Ang pinapahayag ni Moises na mga katotohanan ay pagpapakita ng malalim at lumalagong kaunawaan ng pananampalatayang Kristiyano. Kung tunay na naunawaan mo o lumalalim ang iyong kaunawaan sa iyong pananampalataya, ito yung binibigang pansin at binibigang pagpapahalaga ni Moises, ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ito ang mukha ng mababaw na Kristyanismo. Lumalapit sa Diyos para sa tulong. Nagsisimba para sa pagpapala. Nananalangin para sa solusyon. Pero hindi talaga Diyos ang hinahanap, kundi ang kanyang maibibigay. May mga ganong mga Kristiyano. Hindi nila nauunawaan ang mas mahalaga na pinagkakaloob ng Diyos at dapat nilang hanapin. Ganyan ang sinasaway, tinutuwid na kaisipan at kaugalian para sa isang mananampalataya. Maraming lumalapit sa Diyos pero hindi para sa Diyos. Kaya kapag ang Diyos ay naging paraan lamang, hindi siya ang iyong kayamanan. Ang pananampalatayang kinakasangkapan ang Diyos para sa kanyang mga biyaya ay hindi tunay na nagpapahalaga sa Diyos. Kaya magsuri. Kaya kailangan mag-isip at magkaroon ng malalim na kaunawaan sa iyong buhay pananampalataya. Kaya balikan natin yung aking unang illustration or introduction. Isipin niyo ang isang sundalo mula sa isang elite unit. Kung siya ay pumasok, hindi para sa misyon, kundi para sa benepisyo lamang, hindi niya nauunawaan kung bakit siya pinili. Marahil ng grupo na iyon para sa isang natatanging misyon sa digmaan. Ganito rin ang marami na kinikilala na Kristiyano. Kasama ang Diyos, pero hindi siya ang dahilan. At ito'y nakakalungkot. Kung ganito ang iyong kaisipan, ganon kababaw ang uri ng iyong kaunawaan
sa pagiging isang Kristiyano. Ang hamon ko ay talikuran mo ang anumang bagay na pumapalit sa Diyos bilang iyong pinakamahalagang kayamanan. Renounce anything that replaces God as your greatest treasure. Put them away. Put them aside. Sinabi ni Moises na ang aktibo at kasamang presensya ng Diyos ang tanging bagay na nagbubukod sa kanyang mga tao mula sa ibang mga bansa. Ito ang nakikita ang banal na pagkakaiba ng bayan ng Israel. Isang marka na nagpapahiwatig na sila ay nasa ilalim ng kanyang espesyal na pangangalaga. Espesyal ang kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos na banal. Hindi ang ibang mga bansa. Ang presensya ng Diyos ang marka ng kanilang pagkakaiba. Hindi sila lumalakad sa sariling lakas, maging sa kanilang kakayahan. Hindi lamang ang kaligtasan, kaginhawaan o tagumpay ng Israel ang kinababahala ni Moises, kundi ang reputasyon ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Dahil kung hindi itutuwid ni Moises ang kaisipan ng bayan ng Israel, masisira ang pangalan ng Diyos sa harapan ng mga bansa kung saan pinili sila upang maging daluyan ng pagpapala dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanila. Ang pagiging bukod ng Israel ay dapat sana'y magtuturo sa mga bansa patungo sa Diyos. Ngunit kapag ang Kristiyano ay pinapahalagan ang parehong mga Diyos-Diyosan tulad ng mga bansang iyon, hinahabol ang parehong mga kasalanan na ginagawa ng mga bansang iyon at mga tao sa ating kapanahunan, pinapahalagan ang parehong mga bagay katulad ng ibang mga tao sa ating kapanahunan o sa ating mga nakikilala riyan, at natataranta tayo sa parehong paraan. Kung natataranta sila, minsan mas masahol pa tayo sa pagiging natataranta tayo sa mga pangyayari. Walang makikitang sapat na dahilan ang sanlibutan upang paniwalaan ang ating Diyos ay tunay na ay iba. Isipin nyo, kung ganun ang ating mga uri ng pamumuhay, kung ganun ang uri nating pagtingin sa mga bagay o mga nangyayari sa ating kapaligiran, wala tayong pinagkaiba sa mundong ito. Paano maluluwalhati ang Diyos dahil sa patutuo ng isang Kristiyano? Hindi ka tinawag para gamitin ang Diyos. Tinawag ka para siya ay iyong kayamanan. Your true treasure and value in life is God Himself. Ang presensya ng Diyos ang iyong gabay. Ang biyayang laan ng Ebanghelyo ay nagpapanumbalik ng pananabik sa presensya ng Diyos. Kaya meron akong katanungan na dapat mong isipin. Kung hindi ka pagpapalain, mananatili ka ba? Kung walang benepisyo, lalapit ka pa ba sa Diyos? Kapag walang kaibahan ang bayan ng Diyos, lumalabo rin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mundo. Ganyan ang panawagan o ganyan ang pamanhik ng Ebanghelyo at hinihingi sa atin bilang mga anak ng Diyos. Marami rin sa atin ang nakakakilala kay Dietrich Bonhoeffer. At nakita niya ang maraming simbahan sa Germany nung panahon ng Nazi regime na tahimik lang sila habang lumalakas ang Nazi corruption. Nabuhay siya sa panahon na sumusulong ang
ang Nazi regime sa pangunguna ni Adolf Hitler. Tinawag niya itong cheap grace. Biyayang walang pagsunod, relihiyong walang katapatan kay Kristo. Dahil nanahimik sila. Ganito rin ang nangyayari. Maraming may Christian identity, walang tunay na kaibahan. Kaya ito yung paalala at paanyaya sa atin. Kay Kristo, ang Diyos ay nagpakita ng soberanong pabor sa mga makasalanan. Kay Kristo, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang presensya. At dahil kay Kristo, pumili sa atin at tayo ay biniyayaan niya ng kanyang presensya. Ang biyayang pumili sa atin ay siya ring biyayang nagtuturo sa atin na pahalagahan ang Diyos higit sa lahat ng ating maging pakinabang dahil sa katapatan, sa kabutihan ng Diyos sa ating mga makasalanan. Nawa, iisipin natin mabuti. Tayo ay binukod ng biyaya upang magbigay luwalhati sa ating Diyos na kumilos ayon sa kanyang biyaya upang tayo makasumpong ng kaligtasan at pagpalain at gamitin upang maitanyag ang dakilang layunin ng Diyos ng pagliligtas sa mga makasalanan. Ang himnong ating aawitin bilang tugon ay isang mabuti at angkop na paalala sa atin. Dahil sinasabi rito, kung ang Panginoong Diyos ay iyong Panginoon, dahil sa iyo ako, tayo rin ang buong buhay ko. Dahil tayo'y inangkin ng Diyos, marapat lang na ibigay natin ang ating mga buhay bilang paglilingkod, bilang mabuting patutuo sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagkilos ng biyaya sa atin lahat. Kaya't awitin natin ang himnong buhay ko ay iyong kunin. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, salamat sa paalala na pinagkaloob niyo sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong ibinukod bilang inyong bayan, bilang inyong mga tao, hindi para sa aming mga sarili, kundi kami ibinukod upang dahil sa iyong mapagbiyayang pagkilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, upang kami ay magbigay ng papuri, parangal, at magbibigay ng pagpapahalaga sa inyong presensya sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, walang saysay ang mga pagpapalang laan kung wala ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Dahil ang pinakadakilang kayamanan ng inyong mga anak ay ang inyong presensya, ang inyong pagkilos sa aming puso upang kami na dapat hatulan ay inibig niyo. Dahil isinugo niyo minsan ang inyong anak, ang aming Panginoon Hesus, sa krus ng Kalbaryo upang maging kahalili, upang tanggapin ang parusa na nararapat para sa isang makasalanan. Subalit salamat sa biyayang inilaan niyo. Meron kaming katubusan dahil kay Kristo Jesus. Kaya nawa ito, Panginoon, ay maging paalala sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon Jesus. Kilalanin na ang soberanong pabor ay nagmumula sa inyo na kami na hindi karapat-dapat ay bibigyan nyo ng pabor ng kaligtasan dahil sa Panginoong Jesus. At nawa, Panginoon, makita rin namin ang kahalagahan ng inyong presensya higit pa sa mga tinatamasa naming mga pagpapala sa araw-araw. Dahil kayo ang inyong presensya, ang inyong pagka-Diyos sa amin ay ang pinakadakilang pagpapala na aming tinanggap. Kaya tulungan nyo kaming talikuran ang mga bagay na pumapalit sa iyo bilang ang pinakamahalagang kayamanan namin. Turuan nyo kami, Panginoon,
Biyayaan niyo kaming makita ang mga ganitong katotohanan at maipamuhay namin ito dahil ito ay magbibigay kaluwalhati sa inyo at magpapatingkad sa kapangyarihan ng Ebanghelyo sa mundong patuloy na tumatanggi sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga katurang ito. Salamat din, Panginoon, na dahil kami ay iyong inangkin, ang buhay namin ay dapat ipagkaloob namin sa iyo ng may buong paglilingkod. Ito ang aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.